So malungkot na gabi sa ating mga kababayan, mga kadidiis ko. Malungkot yung balita na hindi pinagbigyan ng ICC ang interim release appeal ng kampo ni Pangulong Duterte, mga kaibigan. So unanimously ang desisyon, mga kaibigan. Lima ka hurado sa ICC ang nagbasura nitong interim release appeal ng defense panel ni FPRRD, mga kababayan. So ito sila judges Los D. Carmen Ibanez Carranza, Gutsa Lanki Panidzi, Indinibal Surin Kamdin, Trumuko Akani, at Solomo Balongi Busa. So 5, mga kababayan, ang bumuto na ibasura ang nasabing apila. So mga kababayan, ang rason nitong pagbasura sa apila ni Tatay Digong ay number 1 is itong flight risk. Umano'y tatakas si Tatay Digong kung saang bansa siya ihiheld o maghuhus na bansa, may posibilidad na iuwi siya dito sa Pilipinas, kasi nabanggit ni BP Sara noon na iuwi nila si Tatay Digong dito sa bansa natin. So yun ang isang dahilan na hindi nila pinagbigyan itong flight risk. Pangalawa is itong insufficient humanitarian ground. So wala silang nakikitang dahilan na kaawaan si Tatay Digong. Siguro physically capable siguro, or hindi nila napakitaan ng basihan yung pagiging matanda, pagiging sakitin. So insufficient humanitarian ground. Pangatlo is rejection of proposed conditions. Parang napakitaan sila na hindi talaga susunod sa mga alituntunin. Isa na yon, yung flight risk. At itong risk to investigation of witnesses. So hadlang din ang pagbigay sa kanya ng pansamantalang kalayaan yung may mga posibilidad na maimpluwensyahan yung mga witnesses, may mga malaking posibilidad na matatakot yung mga witnesses. Yun ang isa sa dinadahilan ng mga ICC judges. So mga kababayan, sunod nilang gagawin dito is yung by early next month, magpalabas yata na ng medical result ang ICC hinggil sa kalusugan ni Tatay Digong. Kung mapatunayan nila sa mga panahong iyan na talagang hindi nakakayanin ni Tatay Digong na tumayo sa trial chamber, siguro that's the time na bibigyan nila ng pagkakataon. So yan na lang ang natatanging pag-asa natin, mga kababayan, na maibalik si Tatay Digong dito sa bansa natin yung kanyang physical condition. Kasi bago sila nagpalabas nitong
desisyon nito, wala yata silang nakikitang kahinaan ni Tatay Digong eh. Kasi kung mayroon pa silang nakikitang mga hindi na yung mga naririnig nating balita na natutumba na lang mag-isa o di na makakakilala ng tao. So siguro hindi totoo kasi kung totoo pa yon, hindi pinagbigyan na nila kasi so yun na lang mga kababayan ko, antayin na lang natin at panalangin natin. Masama sana yung gawing basihan sa pagbigay ng interim release yung kalusugan ni Tatay Digong, pero wala na tayong ibang maaasahan pa.